Ito yung magandang sinasabi natin noon pa. Ang lehitimong oposisyon, constructive criticism ang kanilang ginagawa. Kapag meron silang nakikitang dapat itama o may pagkakamali, ay sinasabi ng lehitimong oposisyon, parte ng demokrasya. Hindi pampagulo, hindi kung ano man. At na ngayon nakikita natin ito. Ito katulad po nito, sample lang. Ito yung kailangan nating lahat. Meron pong tatlong senador na identify na Piklawan-Dilawan o Liberal Party. Yan po, yung tatlong senador na tutukuhin ko. Pero yung kailang ginagawa ay welcome kay Pangulong Marcos at nakakatulong sa gobyerno at sa ating lahat. Una, ganito. Si Senador Kiko Pangilinan. Okay? Dahil siya ay eksperto tungkol sa agrikultura. Kaya nga siya yata yung chairman ng Committee on Agriculture sa Senado. Siya ay nakikipag-ugnayan sa Office of the President, mismo kay Pangulong Marcos. Kasi tumutulong siya dun sa food security program ni Pangulong Marcos. Walang politika yan. Kasi meron siyang experience diyan at alam niya kung ano. Kaya kanya sinususugan at tinutulungan. Okay? Maganda yan sa side ng Pangulo. Pagdating naman po sa education program o problema sa edukasyon, nandiyan naman ang eksperto na si Senador Bam Aquino. Okay? Na nakikipag-ugnayan din at tumutulong kay Pangulong Marcos. Maganda rin yan. Kahit sila ay galing sa lehitimong oposisyon, pero nakikita niya na makakatulong sila sa programa ng gobyerno at nakikita rin nila na seryoso ang Pangulo diyan sa programang yan. Food security program at pagandahin ang education na programa ng pamahalaan. Si Senador Ontiveros naman ay tumutulong din kay Pangulong Marcos at sa gobyerno, sa programa ng gobyerno, especially dito naman ho sa kampanya na anti-political dynasty. Gusto ni Pangulong maging batas yan. Ngayon si Ontiveros yan, chairman ng Committee on Separation Electoral Reform and People's Participation. Ginawa na niya ang mga hearing, public participation, consultation at kung ano pa, at kanyang tinutulungan yung gusto ng Pangulo. Magkaroon ng batas, anti-political dynasty. Ayun ang napakaganda. Sana all. Isipin mo, mga senador na identify sa oposisyon, tumutulong kay Pangulo dahil nakita nila maganda yung programa ni Pangulong Marcos. Education, pagkain, at labanan ng political yung dynasty ay palakasin na gawin ng batas para makatulong sa kampanya laban sa korupsyon. Dahil ang matagal na hong pamilyang Pilipino ang nakahawak ng posisyon sa local and national, may korupsyon. Ayan ang magandang halimbawa. Okay? So, ito yung aking laging sinasabi na kahit oposisyon, pero pag nakita nilang maganda yung programa ng gobyerno ay tumutulong, yan ang kailangan ng bayan. Ang mahirap at nangyayari ngayon, merong sektor, merong grupo na walang nakitang kabutihan. Lahat sa kanila mali. Hindi lang sinuturi ng mali, binabatikos pa, gusto pang pabagsakin. Pero tanungin mo kung anong kanilang agenda, wala naman. Tanungin mo kung anong kanilang tingin sa programa tungkol sa pabahay, education, pagkain, security, policies, foreign policy. Wala naman silang sinasabi. Lahat sa kanila pagtutol. Lahat sa kanila mali. Wala silang nakitang tama na ginawa ang Marcos administration. Wala silang nakitang magandang programa ang Marcos administration. Totally, sa kanila wala lahat. Alam niyo bakit? Kasi ang kanilang layunin, pabagsakin ang gobyerno, agawin ang posisyon at sila ang maghawak. Yun po yung madilim pasasabaw ng pusit na galawan. Hindi yun pangbayan. Yun ay pang sariling kapakanan. Kung sino yun, alam na ninyo yan, di ba? So, ngayon, dapat ganito yung mangyari. Kung ano yung ginagawa ng tatlong senador na nabanggit ko, kahit na hindi kaalyado ng Pangulo from day one, pero ngayon ay tumutulong. Kung yung mapapansin, si Pangilinan ay tumakbong vice president niya. Di ba? Kalaban niya ng unity. Pero nung maging senador o tumakbong senador, tinulungan pa ng Pangulo, kumandidato, nanalo. Kasi nakikita nila, yung issue sa food security ay malaking bagay.
Ano bang ibig sabihin niyan? Gusto ng gobyerno, walang magutom na Pilipino. Lahat ng Pilipino mayroong pagkain sa pagkainan. Ano man ang inyong kasarian, relihiyon at pampolitikang inaaniban. Kahit mga Duterte supporters, kahit yung grupong mapanlait at mamabatiko sa gobyerno, kasama yan sa food security program ng gobyerno. Kasama rin sila sa magandang education programa ng gobyerno. Ibinigay nga kay Sara Duterte yung posisyong Department of Education Secretary para makatulong sa education, pero wala namang nangyari. Ano bang itinuro? Pagmumura. Kaya nag-viral nga sa mga bata yung eskwelahan ngayon yung pagmumura at saka planong masama sa buhay ng Pangulo. Kita mo, yun ang ipinamana sa kabataan. Anong matutunan doon? Pagmumura, panlalait, pambabastos, at pagkitil ng buhay. Yun ang natutunan ng mga bata kasi sa kanya nang galing yun. O, hindi ito batikos ha. Iyan ay on record, sa kanya nang galing. O, tungkol sa anti-political dynasty, hanggang ngayon wala naman silang suporta. Kasi alam naman natin yung grupo nila ay mula yata barangay, mula konsihal, hanggang vice president, isang pamilya. O, kaya ayaw nila yung anti-political dynasty. O, yan yung sinasabi natin. Yung gobyerno, sa kasalukuyan, magsasakripisyo tungkol sa anti-political dynasty proposed bill na isinusulong at inisponsor pa ni opposition niyan, tinuturing na si Risa Ontiveros. O, ayan. Nailatag ko na sa inyo. O, saan kayo ngayon? Doon pa rin kayo sa ang layunin ay magpabagsak at manira lang, walang agenda at programa? O dito naman ho sa lehitimong oposisyon ay tumutulong sa gobyerno dahil nakita nila maganda yung mga plano? O yan, yun ang kailangan natin, sa totoo lang. Pero siyempre, itong aking sinasabing ito, mamaliin pa ako niyan. Babatikusin pa ako. Sasabihin niya, mali-maleta na naman. Sasabihin niya, balimbing na naman. Sasabihin, bias na naman. Ay, wala na sa akin yan. Kasi lahat ng inyong sinasabing yan, walang katotohanan. At yan ay paninira lang at wala nang naniniwala. Alam niyo yung maleta issue? Nasira ang kredibilidad. Kasi lahat na lang pinagbibintangan, may maleta. Pag hindi pabor sa kanila yung topic, meron daw maleta. Bias. Kaagad. Ganon eh. O balimbing. Ganon sila. Gusto nila kung ano yung kailang sinabi, samahan mo sila. Pag hindi ka sumama sa kanila, aakusahan ka at pipersonalin ka. Yung iba nga nagmumura pa eh. Yung iba nga nagbabanta pa eh. Ganong kababa ang level nila. Huwag kayong apekto dyan. Ang aking mga channel at ang aking obligasyon at karapatang sabihin kung ano ang gusto kong topic for information at for education, opinion pinanguhugutan, paninindigan ko yan. Kaya yung mga mali-maleta, mga bayaran, bias, ganon-ganon na mga sinasabi, wala na po yan. Wala nang naniniwala yan. Sila ang nagsimula niyan, sila din ang sumira. Kasi kahit sino, inaakusahan ganon. Kahit wala namang authority. Katulad ko, bakit ako sasabihin may maleta? Wala nang, hindi naman ako konektado sa gobyerno. Wala naman akong hinahawak ang pera ng gobyerno. Wala naman akong authority sa gobyerno. Bakit ako may magkakaroon ng maleta? Ayan ho, lahat sila ganun ang akusasyon. Sa kanila nang galing, ang isyong yan, sila rin ang sumira. Wala nang kredibilidad yung mga ganyang akusasyon. Basura na yan. Sa bagay, troll lang naman kasi yung galaw eh. Di ba? Please like and share.